nakaraan merong nagtrending na post na nanggaling kay Amira's Creation. Sabi niya dun sa pinaka-post na to, talagang napukaw yung atensyon ko mga tropa, kaya ni-reshare ko yung pinaka-post niya mga tropa, no? Sabi niya, naiintindihan daw niya yung mga customer na mga nag-a-avail sa kanila and nire-respect din daw niya. Meron nga lang siyang gustong sabihin sa mga customer niya na sana naiintindihan daw din nila yung process and the cost behind each print ng mga binibenta niyang mga stickers. And eto yung magiging content natin. Meron kasing nagtatanong sa kanya kung magkano yung isang produkto or subject label na sticker, and sinabi naman niya kung magkano yung presyo. Sabi ni Amira's Creation, 70 pesos per page. And ang reply lang nung customer niya, pass po. Para sa akin mga tropa, para sa akin kung as in parang nagsisimula pa lang ako mga tropa ko, medyo masakit sa dibdib yung pagka-response nung customer niya na pass po. And sa pag-iisip ko na halimbawa nga baguhan ako sa larangan na to, parang may isip ko, mahal ba yung presyo ko? May mali ba sa presyo ko? May mga ganyang haka-haka na dumadaan sa isipan ko mga tropa. And sa tingin ko, nafe-feel nyo rin yan mga tropa ko. Pero kung yung response naman ng customer natin hindi ganyan na sobrang harsh or parang talagang naiintindihan yung mga value ng isang bagay, siguro maiintindihan ko rin kaya nag-pass yung customer. Baka maaaring walang pera or hindi abot ng pera niya yung budget, pero yung ganito na pass po, parang gusto ng customer na siya pa yung magdidesisyon ng presyo na gusto niyang i-avail mga tropa. Nauuso ngayon yan. Yung customer yung gustong mag-decide kung magkano yung gusto niyang ibayad, pero hindi naman niya alam behind the process kung gaano kahirap, gaano katagal yung pagod, 'di ba mga tropa? And yung learnings na pinagdaanan mo para ma-perfect lang yung sticker na yan. And nung ni-repost ko yung post neto ni Amira's Creation, ang daming nag-comment mga tropa ng mga experience din nila na shinare din nila yung kung magkakano yung presyuhan nila ng pagbebenta ng stickers. May mga nag-comment dito, sabi niya no choice daw siya sa pagbaba ng sticker, na ang presyuhan daw niya dito 20 pesos to 30 pesos, pero yung materials naman na ginagamit niya yung yellow backing sticker na mumurahing sticker lang. Para sa akin walang problema yan as long as hindi vinyl sticker yung binibenta mo sa halagang 20 to 30 pesos, kasi mura lang naman talaga yan yung yellow backing sticker na talagang tutubo ka dyan. And alam ko naman marunong kayong mag-compute once na pumasok kayo dito sa printing na to. And ang daming nagsishare dito, pasensya na sa mga hindi ko mababanggit, nakalagay dito 100 pesos daw dito kay Summerfield de Guzman. And para sa akin, goods na goods siyang ganyang presyuhan, lalong lalo na kung isang piraso lang naman yung ipapaprint. May mga nag-comment dito, di niya afford yung 70 isang page, mag-handwritten na lang siya. Sa totoo lang mga tropa, no, kung hindi talaga afford or kung may nanonood dito na customer, kung hindi mo afford yung isang bagay, siguro manahimik ka na lang ng konti. Huwag mo nang asam-asamin pa yung bagay na hindi mo pa makukuha ngayon. Siguro magtiis ka muna kung ano yung meron ka lang, 'di ba? Kasi nung nag-aaral naman ako dati nung araw, and pare-pares naman tayo na halos wala namang gumagawa-gawa ng mga ganito, 'di ba? Usually sinusulatan nga lang natin ng mga pentel pen yung mga notebooks natin. Ako nga ni pentel pen, hindi ko nasulatan ng ganyan yung notebook ko ng mga subject sticker. As in yung pinaka notebook ko, ayun na yun. Yung ibang mga notebook ko nung mga nakaraang grades ko pa yon. 'Di ba? Ngayon na lang talaga nagkaroon ng mga artihan ng mga ganyan. Ewan ko rin ba sa mga teacher, kasi usually yung mga bagong teacher ngayon mga millennials na rin, and gusto nila medyo presentable yung mga notebooks, 'di ba? Kaya siguro naustong ganito, 'di ba? Kasi nung mga time natin, yung mga teacher natin, yung mga Jurassic teacher pa 'di ba? Mga sinaunang panahon pa. Pero anyway, no, may mga nagko-comment din dito, sabi ni Sophia Lancelot, yung kanya daw 50 pesos isang page, no photo top, 135 GSM or 135 GSM QAP sticker. Para sa akin, goods na goods siyang presyo na ganyan. Kasi nga sa akin, yung QAP na sticker, 35 pesos lang yung singil ko. Pero meron akong minimum na 5 peraso at 10 peraso. May mga nagko-comment dito, mahal ako magbenta, pero sulit daw siya sa previous pag tinopak daw siyang magbigay. And per page
average daw niya 80 pesos, 'di ba? Goods na yung mga ganyan mga tropa ko, no? Napakaraming nag-comment dito, sabi pa niya 35 to 40 yung benta niya, walang photo top, pag personalized 70 pesos. Hindi ko alam kung vinyl sticker yung ginagamit niya dito, pero kung vinyl sticker yan, medyo ewan ko na lang talaga sa'yo. Usually, yung mga presyuhan na sinishare nila dito, 80 pesos, 70 pesos, 85 pesos. Eto mga tropa, maganda to. May mga nag-comment dito. Eto si Christine, sabi niya, sa kanya daw 90 pesos, 6 subjects plus sticker name. Pag nagpa-add daw si customer ng isang subject, bali 5 pesos yun, imbis na 95 ang ibabayad, ginagawa daw niyang 100. May space pa daw yung A4 size na 3 inches. Barat lang customer mo. Ayan mga tropa, no? Kapag ka mga barat talaga yung mga customer mo, ganyan talaga yung response sa'yo. Pass po. Diba? Eto 100 daw sa kanya kay Maymay Kalamay. Goods na goods yan mga tropa. May mga nagko-comment din dito 65 if without photo top and 75 pagka meron. Eto, pwede na with photo top, 50 pesos daw sa kanya. And ang daming nagko-comment neto, medyo nag-trending din yung pagkaka-repost ko neto. Eto naman si Jhar De Los Santos, 35 lang daw sa kanya. And nag-comment ako dito asking na kung vinyl sticker yung gamit niya, hindi siya nag-response. May nag-comment din dito si Ellen, sabi niya, eto daw sa kanya, our time and effort is not cheap. 120 pesos daw yung single niya sa isang A4 mga tropa. Talagang quality naman, medyo in-stock ko yung pagkaka-post niya. Quality, 120 pesos, vinyl sticker, okay na okay yan mga tropa ko. And 100, and good thing naman yung mga pinupost nyo dito na mga presyo, and isi-share ko lang sa inyo, no? Para sa mga baguhan na lang din sa pagko-compute mga tropa, and isi-share ko rin yung experience ko, yung journey ko sa presyuhan na ganito, para magkaroon kayo ng idea. 2 to 3 years ago, meron akong ginawang tutorial dito kung paano gumawa ng sticker step by step. Panoorin nyo na lang to kung hindi pa kayo marunong gumawa ng sticker, or kung meron kayong Cameo na platter cutter at hindi pa kayo marunong gumawa ng sticker, panoorin nyo na lang to, ilalagay ko sa description. So ano nga ba yung computation na ginagawa natin mga tropa? As in, simple mathematics lang naman to, no? I-divide mo, i-multiply mo, i-less mo, i-minus mo, i-add mo, diba? Nowadays, napakamahal na ng vinyl sticker. Sa totoo lang, kasi 2 to 3 years ago, around 150, 165, 170 pesos lang itong mga vinyl sticker na high-tech. Sa totoo lang, sobrang mura lang nito. Kaya naman, kayang-kaya ko pang magpresyo nung nagsisimula ako ng 50 pesos. Sa totoo lang, sa una, nagpresyo rin ako ng 50 pesos. Laminated na yan mga tropa, and wala akong minimum noon. As in, gusto ko lang talagang makabenta. Kasi pinagpraktisan ko na rin mismo yung customer. Hindi ako nagpractice talaga ng actual na nagpractice ako. Gusto ko walang nasasayang kasi sa akin eh. Kaya naganap ako ng customer ko. Yun na yung mismong customer ko yung pinagpraktisan ko. So ngayon, 221 na, and 100 yung pinaka-laminating film, and yung iba, glossy na photo sticker, 168. And eto yung QWAF na merong yellow backing sticker. So magkakaroon lang muna tayo ng konting computation dito. Eto no, meron akong isang Excel file dito, isang worksheet. Matagal ko nang pinakita sa inyo to para sa mga matagal nang nakasubaybay sa akin. 2 to 3 years ago ko na tong ginawa. And dati, nung ginawa ko tong tutorial na to, yung presyo ng vinyl sticker na lowest price sa market, around 174 lang. And yung laminating film na pinakamura na Yasen, 70 plus pesos lang. Ayan yung pinaka-exactong computation ko dati. Nung inopen ko yung Excel file na to, as is where it is pa rin yung mga computation, walang nagbago. So dito, syempre, i-divide mo yung pinaka-vinyl sticker and yung laminating film, which is 20 pieces yung isa nun. So papatak, ang puhunan mo sa isang vinyl sticker 8 pesos or 9 pesos. Dati yan ha, dati. Dating presyo tong 174. Maliban na lang kung sa ngayon ang ginagamit mo yung mga ibang vinyl sticker na brand. Ako kasi nag-stick pa rin ako sa iTech kasi yung ginamit ko dati na Yasen na vinyl sticker, parang na-phase out siya. Kasi nung binlog ko siya, biglang bumulusok yung price niya. Biglang tumaas talaga yung presyo. Ang daming nag-order nung ganung sticker kasi pareha siya ng quality ng iTech na parang mas maganda pa nga rin yung adhesive nung Yasen na vinyl sticker. Pero ngayon parang nawala na siya sa market. Parang naging iTransfer yung brand niya ngayon. So eto, puhunan 8.7 and
3.60. Ito yung dati. So, ang pinaka-cost mo mga tropa kapag magsisimula ka, eto binil sticker pa lang to, hindi pa kasama dyan yung ink, hindi pa kasama yung effort mo, yung kuryente, yung wifi, yung knowledge mo, diba? Syempre, kasama yan sa babayaran ng customer. Kung nagbebenta ka ng 50 pesos, ang kikitain mo dyan, 37.67. Sapat na ba yan? Na-compensate na ba dyan yung effort mo, yung knowledge mo, yung wifi mo, yung ink, yung puhunan mo sa printer, yung puhunan mo sa computer, 'di ba? Yung time mo, 'di ba? And yung pambubudol mo na magkaroon ka ng customer, na compensate na ba diyan or sapat na ba yan mga tropa yung kikitain mo sa 50 pesos? Dati mga tropa, para sa akin, okay na yan nung baguhan pa lang ako. As in, totoo. Okay na ako diyan, magkaroon ako ng 3, 5, 6, 10 customer. Sapat na sa akin. Pero mga tropa, parang pagod na pagod ako. As in, pagod na pagod ako talaga. Pero nung tinitignan ko yung kinita ko, hindi siya sapat, man. Grabe yung tagal ng print. Aantay ka ng 3 to 5 minutes yung printing ng matte standard na sticker. Diba? Usually, hinahay pa natin para quality. Aantay ka ng 3 to 5 minutes na printing. Papatuyuin mo pa yan, diba? Ilang oras or kung nagmamadali ka, kung perampera ka, 30 minutes mo lang yan papatuyuin. Tapos, ilalaminate mo pa. Yung cold lamination, mga tropa, ang init sa katawan kahit naka-cold laminating yan. Yung pinaka-laminating machine, ang init sa katawan. Talagang papawisan ka mga tropa kahit hindi siya naka-hot settings. 'Di ba? And kung meron ka pang reject dyan sa pinaka-output mo, ang saklap man. 'Di ba? Isipin mo, 37 pesos lang yung tutubuin mo. Paano kung males yan mga tropa? Sabihin natin na nabawasan, no? 37, ma-minus ka ulit ng 12. Magkano na lang kikitain mo? 25 pesos, yung bayad pa sa ink hindi pa kasama, 'di ba? Bayad sa ink, internet, printer, computer mo, yung effort mo, 'di ba? Yung talent mo. Ano na lang yung kikitain mo kung nagkamali ka, 'di ba? Ayan yung hindi ko naisip dati kasi gusto ko pinagpa-practicean ko yung customer ko. Kung mali man yung nagawa ko, kumbaga charge to experience ko na yun, pero mali mga tropa. Lagi nyong iisipin kapag nagkaroon kayo ng reject, isasama nyo lagi yan sa computation. Ma-perfect mo man o hindi, isasama mo yan sa computation. To make the story short, magkano na ba yung singilan ko mga tropa? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa journey ko dati. Nung panahon kasi na to, 2 to 3 years ago, napakamura pa. Kaya nag-o-offer ako ng 100 pieces, 350. Kasi gusto ko lang kumita Gusto ko lang talagang kumita before. Pero nagkakaroon ako ng mga customer, kaso pagod na pagod talaga ako, man. Grabe. Kasi isipin mo, no, yung puhunan mo, 12.33. Ang total cost mo sa 100 pieces, 100. And yung profit mo, 200 lang mahigit. Ito yung pinaka-size niya. 2.4 by 2.4 ang makukonsume na vinyl sticker, 9 na peraso, 9 na peraso. Ang cost nun 110. Ang kita mo 239. Kapag 1 by 3, dito kahit papano medyo paldo-paldo ka. Kahit papano nung dating presyuhan. Kasi sobrang baba ng singilan ko nun. Gusto ko lang talagang magkaroon ng customer niyan. Kasi bago pa lang ako niyan, hindi pa ako nagbablog-vlog niyan. Eto 73 yung total cost and yung kita mo 276. Eto yung singil ko dati. Bakit nga ba ako nag-come up ng ganitong singilan? 350 lang. Meron kasi kung pinagtatanungan dati mga tropa na isang vlogger din na nagpiprint din siya ng sticker. Kumbaga ginagaya ko yung presyuhan niya. Yun ang mali ko nun mga tropa. Ginaya ko yung presyuhan niya dati. Yun pala, iba kami ng materials na ginagamit, iba kami ng printer na ginagamit. Yun na lang, dun na lang maisip nyo sana yun mga tropa. Kaya naman mga tropa, napapaisip-isip na ako dyan. So ayan, unti-unti natututo na talaga ako, napaperfect ko na, ini-introduce ko na yung mataas na presyo kasi magkaroon man ako ng customer or wala, hindi ako pagod. Eto, meron nga akong customer pero putragis, pagod na pagod talaga ako nyan. Puyat na puyat ako nyan kasi ang baba ng benta ko, ang dami kong customer. Pagod na pagod ako, man. Hindi na ako makapag-Dota, hindi na ako makapag-Netflix, hindi na ako makagala, hindi ako makainom, hindi ako makapunta sa mga tropa ko. Hindi sulit mga tropa yung ganyang presyuhan dati. Talagang lintik mo talaga.
So ngayon, magkano na yung presyo ng vinyl sticker? Nakita nyo naman, sabihin na natin na 221 kung hindi ako nagkakamali mga tropa. Punta tayo dito, 221, and yung laminating film 100 na siya ngayon. So lagay lang natin dito 100. Sa isang A4 ang puhunan na natin 16 pesos na. Kung 50 pesos lang yung bentahan mo na may laminating na, 30 pesos lang or 33 pesos na lang yung kikitain mo. Paano pag nagkaroon ka pa ng reject? 15 pesos na lang yung kita mo. Sapat na ba yun? Kasama pa yung ink, yung effort, yung knowledge na matuto ang maggawa ng ganyan, 'di ba? Yung printer mo, yung computer na ginagamit mo na hindi mo pa bayad, nahuhulugan mo pa. Ang pinakamasaklap niyan mga tropa, magbabayad ka pa ng upa. Tapos meron ka pang business permit. Sapat na ba yung 50 pesos na pagbebenta? Ewan ko na lang sa'yo kung marunong ka mag 1 plus 1, 2 plus 2, 'di ba? Malamang sa malamang na grade 1 to grade 6 ka. Marunong ka sigurong mag minus diyan or mag-add, 'di ba? Do the math. So sa ngayon sa presyuhan ng ganito, ako mga tropa, hindi pa naman ganun kalakihan yung singil ko. Pero sa tingin ko kumikita ako dun sa presyuhan ko na 75 pesos ang singil ko mga tropa sa isang vinyl sticker. Ito ang dapat nyong tatandaan. Dapat meron kayong minimum order. 10 peraso mga tropa ang minimum ko sa mga vinyl sticker para magpresyo siya ng 75 pesos. So dun sa 75 pesos na yun, meron na akong kita na 60 pesos or 58.95. Sa totoo lang, para sa akin, okay na yan, ako-compensate na yan yung ginagawa kong effort sa halagang 75 pesos. Para sa akin, goods na yan. Kasi meron naman akong minimum. So 750 yung magiging computation nun. So eto, magiging 580, di ba? So ang puhunan natin nun, halos kalahati rin neto kasi halos 10 piraso kalahati yung magagamit natin neto. So sa 750 na kita sa 10 pirasong vinyl, sa around 75 pesos, meron tayong 581 pesos na tubo na doon. As in tubo na yun, na-compensate na para sa akin yung effort ko noon. Talagang para sa akin para sa akin lang kasi wala akong binabayaran na upa, wala akong binabayaran na pwesto, wala akong binabayaran ng permit. Pero kung meron kayong binabayaran ng permit mga tropa, wag nyong gagayahin yung presyo ko na 75 pesos. Go for 100 pesos ang isa or 120 pesos ang isa. Kasi magbabayad ka pa ng permit, magbabayad ka pa sa accountant mo kung wala kang accountant, magbabayad ka pa ng pwesto mo, 'di ba? 100 to 120 pesos. Pero ako mga tropa, kapag isang piraso lang yung nagpapaprint sa akin, 100 pesos ang singil ko. So sa isang piraso, may tubo na ako na 84 pesos. Lagi niyong tatandaan, iba ang order ng by piece, yung isang piraso lang, kaysa sa meron kayong minimum order. Lagi kayong magsiset ng minimum order 5 to 10 pieces. Lagi niyong tatandaan yan. Sa supermarket nga mga tropa, pag bibili kayo ng mga sabon, mapapansin nyo, di ba? By 6 na, by 6, by 12. Hindi kayo makakabili ng pira-piraso ng mga sabon. Lalo na yung mga panglaba or yung mga kung ano-anong mga pangsabon-sabon dyan. Yung mga usual na ginagamit natin na panglaba, di ba? By 6 or by 12 per set yan mga tropa. So sa business, para talagang kumita ka, ganun yung gawin mo. Maglagay ka ng minimum. Sana nagagets nyo, no? And sa ngayon mga tropa, nag-offer pa rin ako ng 100 pieces na isang set na sticker sa mga tropa o na mga vloggers. Pero ang presyo ko na ngayon, 650 mga tropa. Ganyan, di ba? So eto yung puhunan natin sa 2x2 na sticker. Kahit papano meron na tayong 500 dyan. Kung i-compute natin yan mga tropa ko, 650 divide natin siya ng 9, papalo pa rin siya ng 72 pesos yung isa, 'di ba? Nakikita nyo naman yung computation natin kasi eto per set na talaga siya. And nasa sa inyo ang gagayahin nyo yung ganito or kung magbababa pa kayo ng presyo, nasa sa inyo na yan. Pero mga tropa, nagbibigay ako ng discount dito sa mga tropa ko talaga na matagal nang umorder sa akin since day 1, as in yung day 1 to day 1 talaga. Meron akong isang customer or apat sila dyan mga tropa, hindi ko na masyado ma-recall basta bigla-bigla na lang nagchat-chat yan monthly or minsan nga weekly. Ang bigay ko sa kanila 550. Ganyan yung bigay ko sa kanila, pero usually 2x2 lang yung size nung pinapaprint nila. Kung i-divide
i-divide natin sa 550, ang vinyl sticker na mapiprint natin yan, usually 7 pieces yan eh. So, pasok pa rin yan. Kahit na 8 pieces, 550, divide natin siya ng 8, papalo pa rin siya ng 68. May mga customer ako na ganyan talagang suki ko yan since day 1 mga tropa. Sila yung mga napag-practicean ko as in hanggang gumanda ng gumanda yung mga sticker na ino-offer ko hanggang kumapit na madikit na madikit. Hindi naman talagang totally madikit na madikit. Wala namang immortal na sticker. Matatanggal at matatanggal yan sa ulan, init, araw. Pero as in, sila yung mga talagang nag-stick sa akin na bumili. Diba? Kaya 550 yung mga benta-benta ko sa kanila. Hindi na masyado nagtaas niyan. And minsan talagang nagbibigay pa sila ng mga pasobra. Kasi pag kukumputin natin, 550. So kung 7, no, meron na akong 400 dyan. And usually, bilog lang naman yung mga pinapaprint nila sa akin. And yung mga bilog na sticker, mabilis lang yung ikat. Kapag yung maraming kanto-kantuhan mga tropa, agaya ng mga ganito, dyan na kayo magpresyo ng mga ibang presyo. Huwag kayong magbigay ng mga merong, alam mo yun, yung mga discounted. Kasi ang tagal daanan ng pinaka-cutting machine natin yan pagka mga ganitong maraming mga bako-bako. So, ayan, eto, ang offer ko dito sa isang vinyl sticker na ganyan, 75 pesos mga tropa. And minsan, dahil medyo suki-suki ko na sila, nagbibigay ako ng mga pasobra kapag yung vinyl sticker ko medyo yung isang piraso na lang, binibigay ko na sa kanila, pinapasobrahan ko na. Pero mga tropa, no, kung magbebenta kayo ng per piece, halimbawa magkakaroon kayo ng mga booth or yung mismong harapan nyo lang ng bahay, maggagawa kayo ng booth, lalagay kayo ng mga pang-display. Kapag vinyl sticker ang ibibenta nyo, pwede nyong ipresyo to ng 35 ang isa, 3x3 yung sukat. So kung i-multiply mo yan, 35 times 6, kumita ka ng 200 sa isang A4 sheet, di ba? And usually, mabenta to, dinidikit yan sa mga Aqua Plus, di ba? Sa mga tumbler, talagang sobrang dikit niyan. Talagang sobrang quality niyan at ang daming bumibili sa akin ng mga ganitong design. Kung kailangan niyo ng mga ganitong design, mga Bible verses, talagang mabenta to sa mga store. Kasi talagang alam mo yun, hindi lang bata yung bumibili niyan, kahit yung mga adult or yung mga young adult, talagang mabenta yan. Kasi usually, uso na ngayon yung mga tumbler sa init pa naman ng panahon, 'di ba? And kung mahilig ka ring magkape-kape, yung tumbler mo na pang-hot, 'di ba? Didikitan mo ng ganyan, angas ng tignan kaya. And hindi lang naman isa yung bibilihin sa iyo niyan. So, ayan, natututo kayo. And syempre, kung yung bibilihin ninyo, yung sticker na mga mumurahin, iba rin yung mga presyuhan niyan. Ako kapag dito sa Aqua na photo sticker, 35 pesos ko siya binibenta. Pero meron ako minimum 10 pieces. Wala siyang photo top. Kasi hindi ako nagpo-photo top kapag ganito. Medyo manipis na kasi to. Ayokong madagdagan pa yung presyo na babayaran nila sa akin, and usually pang mga product label lang naman nila to ginagamit para hindi na magdagdag ng expenses, di ba? And kapag pang notebooks lang, eto na lang yung gamitin ninyo, mga paper sticker. Magprint kayo ng marami ng ganyan. Mga tropa, minsan once a week or once a month bumisita kayo sa mga malls. Tignan nyo yung mga nagtatayo ng booth, mga tropa ko, yung halimbawa may mga cosplay event sa mga malls, nagbibenta sila. Usually yung iba, eto lang yung ginagamit, sticker paper lang na may yellow backing. Pero syempre, iba yung presyuhan din sa mall kapag sa mall na nailagay yan. Medyo na-airconan yan, diba? Punta kayo, pasyal kayo minsan para makita or ma-compare ninyo kung magkano yung presyuhan. Minsan, yung isang 2x4 lang na isang, alam mo yun, isang packaging na sticker, ang bentahan na nila doon 50 pesos mga tropa, and nakikita ko ganito lang yung ginagamit nila, 'di ba? Biruin niyo 'yon kasi ang mahal ng renta ng booth. Isang booth parang sa isang linggo 2 beses ka lang doon, parang 10,000 na ata yung bayad mo sa pinakamalit na espasyo doon sa mall eh. Hindi ko lang masyado alam kung magkano yung presyuhan doon mga tropa sa booth, pero kailangan kumita talaga kasi sila doon. Kaya iba yung presyuhan sa mga malls, sa mga may mga event place, sa mga may cosplay, usually may mga naka-display dyan ng mga stickers. And ako as may business and nagko-content na mga ganito, natutuwa ako na nagkaka-idea rin kasi ko kapag pumupunta ako doon, kaya sinishare ko sa inyo. And sa mga airport mga tropa, iba rin yung mga presyuhan dyan kasi syempre yung nagninegosyo mahal din yung renta doon sa pwesto nila doon. So ayun, lagi nyo i-consider
yung mga point, 'di ba? Yung pwesto, 'di ba? Yung internet, yung printer, yung ink, yung effort mo, yung knowledge mo, marami kang things to consider bago magpresyo. And kung sa tingin mo okay na yung cheap na presyuhan, ewan ko na lang sa'yo kung gaano mo binavalue yung sarili mo, di ba? May nag-comment nga dun sa post natin, hindi daw cheap yung time nila, kaya mahal yung presyo nila. Para sa akin, salute ako doon mga tropa, kasi dati hindi ko na-realize yun. And as nag-grow ako as content creator, as my business din, di ba? Nakatauhan ako, kaya medyo nagtaas na talaga ako, 75 kapag minimum 10 pieces and 100 pesos sa akin kapag ka isang A4 lang. Sana meron kayong natutunan na bagay dito, kahit isang pirasong katiting man lang mga tropa, merong pumasok dyan sa kokote ninyo kung papaano magpresyuhan. And ipinakita ko sa inyo yung presyo ko nung nagsisimula ako na talagang literal ang dami mong customer pero pagod na pagod ka, hindi sapat yung kinikita mo mga tropa, sa totoo lang. So sana matauhan talaga kayo kung nagpepresyo kayo ng sobrang baba, magdagdag na kayo mga tropa, wag kayong matakot mawala ng customer, kasi dyan papasok yung mga hindi chipipay na customer ninyo mga tropa. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Research is the key. Bye bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.